kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Gusto ko ring malaman nyo na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya, katulad ng paniniwala nyo. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang puso nga ba ang nagdidikta ng tapat na pagmamahal at magtuturo ng tamang kahulugan sa ating mga sarili? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Merced sa ating dulang sa kanyang panahon. Ikaw si Homer? Ako nga. Bakit niyo ako kilala? Ano kung may tutulong ko sa inyo? Kapatid ko si Luna. Oh, may lamang 300,000 piso ang sobring to. Layuan mo ang kapatid ko. Teka sandali. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ikaw ang dahilan ng hindi namin pagkakasundong magkapatid. Kung hindi ka na magpapakita kay Luna, makakalimutan ka na niya. Makakapamuhay na kami ng tahimik. Hindi ganun kadali gusto niyo mangyari. Mahal ko si Luna at mahal din niya ako. Ako lang ang dapat magpasya para sa kaligayahan ng kapatid ko. Dahil ako ang nagpapakasakit sa kanyang kinabukasan. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Pero gusto ko ring malaman niyo na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya, katulad ng paniniwala niyo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Umalis ka na sa lugar na ito at wag na wag ka nang babalik pa! Parang awa niyo na po, Chas. Tulungan niyo po ako makausap si Homer. Naku, Luna. Pwede bang sundin mo na lang ang ate Marcela mo para hindi na kayo nagkakaproblema magkapatid? Pangako po. Ngayon lang po ako makikipagkita kay Homer. Pagkatapos po, hindi ko na kayo kukulitin. Ang problema nga, kapag nalaman ng ate mo na nakipagkita ka kay Homer, lalo ko lang niya masasaktan. Oh, John! Para niyo ng awa! Paano? Ikaw nang bahala sa bahay na ito, Santi. Oo. Salamat na rin. Biruin mo, lalakarin ko na lang ang construction site mula rito. Pero teka, ano nga pala itong sobring inabot mo sa akin? May lamang 300,000 piso yan. Ha? Siya babalik dito yung ate ni Luna. Para siguruhin umalis na nga ako rito. Kaya ibigay mo sa kanya yan. Hindi ko alam. Iniwan pala niya sa bangkong nasa tabi ng pinto yung sobrang yan. Homer, kailangan mo ba talagang umalis? Paano si Luna? Para na rin sa kapakanan niya ang gagawin kong paglayaw. Magandang pangarap para sa kanya ng kanyang kapatid. Ayoko namang akong maging dahilan para hindi matupad ang lahat ng yan. Saka pareho pa kami nag-aaral. Ano't ano man, para pa rin sa kanya mga pagsisikap ko. May tao. Ikaw na tumingin kung sino. Kung yung kapatid ni Luna dumating, sabihin mo wala na ako rito. Sige. Ikaw na kamong nakatira dito. At huwag na huwag mong kalilimutang ibalik sa kanyang sobrang hawak mo. Oo, sige. Homer, si Luna nandito. Si Luna? Homer, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Luna,
Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi sa paraan gusto mo mangyari. Ang kilin mo ko. Itong paraan ko ng pakikipaglaban sa relasyon natin. Para kung magkalayo man tayo, naibigay ko na sa'yo ang aking sarili. Pero Luna, hindi ko magagawa. Mamili ka. Ano? Ang kilin mo ko ngayong gabi. O mababalitaan mo na lang na nagpakamatay ako. Linano ni Luna ang lahat ng gabing yun. Fertile siya ng mga sandaling yun. Alam niyang mabubuntis siya kapag nakipagtalik siya kay Homer. Oo, naghiwalay sila. Pero yung sanggol na dinadala niya ngayon, yun ang labis na nagbibigay ng kabiguan para sa mga pangarap ko sa kanya na hindi rin natupad, Chang. Alam ko kung gaano mo gusto mabigyan ng magandang kinabukasan si Luna, Merced. Pero hindi mo naman makokontrol ang kanyang buhay. At paandarin niyo sa paraang gusto mo. Gusto ko lang naman maiba ang kapalaran namin sa mga anak na naging produkto ng mga sirang tahanan. Kaya ako nagsikap sa ibang bansa. Dahil ayoko makita mga sarili namin na miserable at walang pinatunguhan. Pero bigo ako, Chang. Bigong-bigo ako. Magandang umaga po, Architect. Uy, ikaw pala, Homer. Magandang umaga rin. O, kumusta ang trabaho niyo rito sa construction site? Ayos naman po. Naalala ko nga pala. Di ba kumuha ka ng architect licensure exam kailan lang? O ano, may resulta na ba? Yun nga po ibabalita ko sa inyo, Architect. Pasado po ako sa licensure exam. Ha? Aba kung ganun, pwede na pala kitang kuning practicing architect sa architectural firm ko. Talaga po, Architect? Oo naman. Alam mo, matagal na kitang inoobserbahan sa pagtatrabaho mo rito sa construction. Hanga ako sa sipag mo. Nang malaman kong architecture major ka, naisip ko agad na magiging malaki kang potensyal ng kumpanya. O, paano? Hihintayin kita sa opisina, ha? O, ito ang listahan ng kakailanganin mong requirements at dalhin mo lahat pagpunta mo ron. Opo, Architect. Upunta po ako sa office nyo. Maraming salamat po sa opportunity. Diyos ko, hindi ba nagkakamaling paningin ko? Yung litrato sa tarpaulin na nakasabit sa karong ng patay, si Luna. Napakasakit, Santi. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon muli kami makikita ni Luna. Natiyak kong si Luna ang namatay nang makita kong naglalakad sa may likuran ng karong Ate Merced niya, Homer. Hanggang sa naipasa kong makipaglibing na rin para ka kumalaman ko kung saan siya ililibing at masabi ko nga sa'yo. Pero ang isa pa rin sa napansin ko, yung batang lalaki na marahil 1 taong gulang, nakarga-karga ng ate ni Luna sa prosesyon ng libing. May karga ka mong isang batang lalaki na nasa 1 taong gulang. Ang ate ni Luna, Santi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ng lahat, Chang. Parang sinikap lang na maisilang ni Luna ang kanyang anak. At makapiling sa maikling panahon.
Pagkatapos, pinabayaan na niya ang kanyang sarili. Lalo lang ako sinusumbatan ng aking konsensya sa kanyang pagkamatay. Pero alam mo ba, kung ano ang makapagpapagaan sa bigat na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, Merced? Ano po, Chang? Ituwid mo lahat-lahat. Mula sa nakaraan ng anak ni Luna, hanggang sa karapatan ng kanyang ama. Si Homer. Nakita ko siya minsan na mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Luna. Aling Merced, Tinanong ko kay Santi itong tirahan mo, Homer. iyang batang karga-karga niyo. Kahawig na kahawig ko. Siya ang naging bunga ng pagmamahalan niyo ni Luna. Nung huling gabing nagtagpo kayo. Ang anak ko. Sa pagkakataong to, kahit man lang sa pamamagitan ng anak niyo ni Luna, ay maituwid ko ang aking mga pagkakamali. Hindi man niya makakasama na ang kanyang ina. Karapatan naman niyang makilala ka bilang kanyang ama. Totoo bang narinig ko mula sa inyo? Hindi niyo ipagkakait sa akin ang aking ama. Ayokong lumaki siyang ipinagkakaila ko sa kanya ang totoong kasaysayan niyo ni Luna bilang kanyang mga magulang. Ayoko nang humabi pa ng mga kasinungalingan para lang mapayapa ang kalooban niya habang siya'y nagkakaisip. Kahit patay na si Luna, hindi yun dahilan para hindi niya makilala na ito ang kanyang ina. Araw-araw ko siyang dadalhin sa puntod ni Luna. Palalakihin ko siyang buo ang pagkatao sa alaala ng kanyang ina. Napakabusilak ng puso mo, Homer. Hindi ako nagkamali ng desisyong ibigay sa iyo ang anak ninyo ni Luna. Alam ko, sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal mo sa aking kapatid. Tulad mo, mapalalaki mo ring may mabuting kalooban ng inyong anak. Siya nga pala. Ito yung 300,000 pisong ipinabalik mo kay Santi. Ibinabalik ko sa'yo. Gamitin mo sa pagsisimula ninyong mag-ama. Pero Kunin mo na. Para sa ikagagaan na rin ng aking kalooban. At para sa ganap na paghihilom ng mga hinanakit sa ating mga damdamin. Marahil nga walang magpakailanman, subalit maaari pa rin pagbuklurin ang mga damdamin ng isang wagas na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.